Hi everyone! Welcome to my YouTube channel. Dito sa kusina ng senior citizen, mahilig mag-experiment. Pag nakakita ka ng kalabasa, talong, okra, sitaw, at saka ampalaya. Aba, may idea na kayo kung ano gagawin ko, ano? So, magluluto ako ngayon ng gulay na walang mantika. Senior citizen, umiiwas sa mantika. Pabilisan lang po na pagluto, pero masarap at masustansya. So, samahan niyo ako dito sa pagluluto ko ng aking gulay. Nagluto ako kahapon ng isda. Isda naman na tilapia na steam. Now this time, pwede naman ipagsabay isda at saka gulay. No? Pero, idea na kayo, ito ay magiging pinakbet. Pero hindi tayo mag-isa, hindi tayo maggamit ng mantika, no? And then, pabilisan lang na pagluto, pero simple, na walang masyadong maraming ingredients except gulay pampahaba ng buhay. And ganito lang po ako magluto. Good for 2 lang ito. Mabilisan, pero masarap. At saka, no cholesterol. Ang karamihan kasi ng ating problema sa ating mga katawan ay yung mga cholesterol. Eh, hindi naman natin makokontrol kung minsan makakakain tayo ng cholesterol. Pero this time, no, as much as possible, no, lalo na tayong mga senior citizen, ay kailangan mag-iwas tayo sa mga mala cholesterol na mga pagkain. So, mga steam, nilaga, pinakuluan, o kaya yung sinabawan, yun lang ang pwede, no? O masarap na para sa senior citizen. Ay slice ko lang aking talong like this. Kasi makikita mo kung ang talong mayroong uod sa gitna, no? Kasi maitim siya. So ganito po ako mag-slice para lang makita ko kung mayroong damage, no? O diferensya ang talong. Especially sa panahon na tag-ulan, no? May mga namamahay na uod dito sa ating talong. But this time, very nice, no? Maganda. So, yung gulay natin ay magaganda. Ay fresh, at saka kagaya nitong kalabasa, very young na kalabasa. So, may idea kayo, hindi ko na ito babalatan kasi nung elementary tayo, tinuturo nga nila ng mga teachers diyan daw sa balat ng kalabasa ang vitamins. I don't know kung tama, pero very young naman ang kalabasa, kaya hindi na tayo magbalat. Pero kung halimbawa ay ang gulang na ang kalabasa, ay pwede po natin balatan. Especially kung hindi maganda ang skin. Ito ay very fine ang skin niya, oh. Bagong pitas. O kaya malinis, no? At ito naman ay nahugasan natin. So no problem. Malinis. Pati kamay natin, nahugas tayo ng kamay na with soap and water. So kompleto na ang ating gulay. Then we start slicing our may onion, tomato, and garlic.
Ayan, pag mainit na yung ating kawali, no? Ilagay ko yung ating onion. Hindi ako maglagay ng mantika. And then, lagay ko yung aking bawang. Lagay ko yung ating kamatis. Imaginary lang po yung ating oil, no? Maglagay ako ng konting tubig. So, hintayin natin maluto ang onions, tomatoes, and garlic. Ayan, maglagay ako ng toyo. Kunting asin lang. At sabi ng nanay ko, pagluto daw, unahin yung medyo matagal maluto. So, ilagay ko, yung natutunan ko, no, ilagay ko na yung aking sitaw. Kasi ito ang medyo matigas at matagal maluto. And then, if ever, pwede tayo magdagdag ng kunting tubig. Takpan natin para mabilis ang pagkaluto. Optional lang, pwede kayo maglagay ng halimbawa cubes na shrimp or pork, pero ako hindi na, no? So, after mga 3 minutes, ilalagay ko na yung ibang gulay ko. Wow, boiling. Wala tayong nilagay na sahog. No shrimp, no pork. Ito po ay puro vegetable. Huwag natin overcook. Huwag naman undercook. Yung tamang-tama lang. Sa modernong panahon, ang iba nito ay sabay-sabay na nilalagay o niluluto, no? Pero as you see, hindi pa masyadong luto yung ating kalabasa at ang ating talong. So more or less, mga 5 minutes more. Takpan ulit natin. Tingnan natin. Wow! Tikman natin yung kanyang taste. Masarap. At this point, ay luto na yung ating kalabasa. There. Luto na yung ating okra. Okay. And ampalaya. Maglagay po ako ng kunting cornstarch. Pampalapot lang ng ating kunting sabaw din. Yan, kunti lang para may kunting lapot.
Okay, this is done. Finish. Wow! Ang sarap ng gulay. Pampahaba ng buhay. That's it. Our finished product. Thank you for watching my vlog. Please don't forget to watch, like, and subscribe my YouTube channel. Bye! God bless us all! Ang masarap na pinakbet.